tumayong lahat para sa ating panalangin sa pangunguna ni Binibining Paskwa. Magandang umaga, klase! Bago kayo po ay tiniking nasa ayos ng inyong upuan at pulutin ng mga kalat na nakikita sa sahig. Kalihim, may lumiban ba sa araw na ito? Wala? Mabuti kung gayon. Noong nakaraang araw nga, klase, ay tinalakay natin ang anekdota. Sino ang nais muling magbahagi ng ating natalakay noong nakaraang araw? Subukin mo nga, Ginoong Domingo. Mahusay! Tunay ngang naunawaan mo ang ating naging talakayan noong nakaraang araw. Ngayon, klase, bago natin umpisa ng panibago na naman nating tatalakayin ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain. At tatawagin natin itong focus, look, and listen. Ngunit bago yon, hahatiin ko muna ang klase sa dalawa. Simulan na ang pagbibilang. Ang unang pangkat ay mananatili sa kanan at ang kalawang pangkat ay mananatili sa kaliwa. Ngayon, klase, magtalaga ng isang kinatawan bawat grupo upang pumunta sa ating harapan at tumayo sa pagitan ng ating paru-paro. Ako'y magbibigay ng panuto kung saan inyong hahawakan ang parte ng inyong katawan na aking sasabihin. Halimbawa nga nito, klase, ang ulo, balikat, tuhod o paa. Ngunit, isasagawa nito habang kayo'y kumikembot. Tama nga, klase. Isasagawa niyo ito habang kayo'y kumikembot. Kailangan lamang makinig ng mabuti sa aking mga panuto dahil sa pagkakataon na sasabihin ko ang salitang paru-paro, hudyat na ito para kunin ang ating paru-paro. Paunahan sa pagkuha nito, klase. Ang pinakamaraming makakuha ng paru-paro ay siyang magwawagi at magkakamit ng gantimpala. Salitan lamang ang bawat manlalaro, klase. Naunawaan ba? Magsimula na tayo. Magtalaga ng isang kinatawan bawat grupo. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Dahil ang ikalawang pangkat ang may pinakamaraming nakakuha ng ating paru-paro, sila ang panalo at magkakamit ng ating gantimpala. Ngayon, klase, batay sa inyong naging gawain, sino ang makapagsasabi ng ating tatalakayin sa araw na ito? Subukin mo nga, Ginoong Cambring. Mahusay! Bigyan siya ng isang bagsak. Ang ating ang tatalakayin sa araw na ito ay may kinalaman sa inyong mga kasagutan. At ito ay ang alamat ng paru-paro. Sa inyong mapapakinggang alamat, klase, ay maririnig nyo ang mga salitang ito. Tumanggi, dampa, ganid, matitingkad, tinabig. Ngayon, klase, ako'y magbibigay ng isang halimbawa gamit ang mga salitang ito sa isang pangungusap. Ang gagawin niyo lamang, klase, ay kilalanin niyo ang kasing kahulugan ito sa mga pagpipilian na narito. A. Kubo, B. Tinapik, C. Makukulay, D. Gahaman, o E. Tumutol. Naunawaan ba, klase? Pagkatapos niyong pumili ng inyong kasagutan, ay itutumpak natin to. Pagkatapos, ay magbigay din kayo ng isang pangungusap gamit ang mga salitang ito. Naunawaan ba? Magsimula na tayo. Para sa ating unang pangungusap, tumanggi na ang matandang magbigay muli ng bulaklak sa mga abusadong mag-asawa. Ang salitang tumanggi ay may kasing kahulugan na subukin mo nga, Binibining Pasyon. Mahusay! Bigyan siya ng isang bagsak. Ang kasing kahulugan nga ng tumanggi, klase ay tumutol. Para sa ating ikalawang pangungusap, masaya ang mga ito kahit sa dampa lang nakatira sapagkat naroon ng pagmamahalan sa isa't isa. Ang salitang dampa ay may kasing kahulugan na subukin mo nga, Binibining Paklibar. Magaling! Bigyan siya ng isang bagsak. Ang salitang dampa, klase, ay may kasing kahulugan na kubo. Para sa ating ikatlong pangungusap, naging madali sa ganid na mag-asawa ang maging abusado at mapagsamantala sa kanilang kapitbahay. Ang salitang ganid ay may kasing kahulugan na subukin mo nga, Binibining
Chok. Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. Ang salitang ganib ay may kasing kahulugan na gahaman. Para sa ating ika-4 na pangungusap, akin po itong babasahin. Matitingkad ang mga bulaklak sa hardin ng matandang babae. Ang kasing kahulugan ng matitingkad ay, subukin mo nga, Ginoong Ramos. Tumpak, bigyan siya ng isang bagsak. Ang salitang matitingkad nga klase ay may kasing kahulugan na makukulat. Para sa ating panghuling pangungusap, ang matandang babae ay tinabig ng lalaki. Ang salitang tinabig ay may kasing kahulugan na, subukin mo nga, Ginoong Soriano. Magaling, bigyan siya ng isang bagsak. Ang kasing kahulugan nga ng salitang tinabig ay tinapik. Ngayon klase, palakpakan na yung mga sarili sapagkat nalaman nyo ang mga kasing kahulugan ng ating mga salita. Ang alamat nga ay kwentong nagpasalin-salin sa bibig ng mga taong bayan. Ito'y naglalaman ng pinagmula ng bagay, pook, halaman, hayop, pangalan, o katawagan at iba pang bagay. Ang mga pangyayari sa alamat ay maaaring maging totoo o likha lamang na mayamang guni-guni ng isang manunulat. Ang pinakadiwa ng alamat klase ay mga bagay na makasaysayang nagpapagunita sa mga lumipas na mga panahon. Ngayon klase, bago natin pakinggan ang halimbawa ng isang alamat, ay inyo bang nakikita ang hawak-hawak ko? Magaling! Isa nga itong paru-paro. Ngayon klase, habang inyong pinapakinggan ang alamat ng paru-paro, kailangan nyong makinig ng mabuti. Dahil may pagkakataon na ihihinto ko ang inyong pinapakinggan at ako'y magtatanong. Isasagawa natin ito klase sa pamamagitan ng ating paru-paro. Sa pagkakataon na ihihinto ko ang inyong mga pinapakinggang kwento, ito'y aking bibigay sa inyo at sisimulan niyong umawit ng B-U-T-T-E-R-F-L-Y butterfly habang inyong pinapasa ang paru-paro sa inyong katabi. Kung sinong hihintuan ng ating paru-paro pagkatapos niyong umawit ay siya ang sasagot sa aking mga katanungan. Tandaan klase na 2 beses ang pagganta nito. Naunawaan ba? Mabuti kung gayon, magsimula na tayo at pakinggan ang kwento ng alamat ng paru-paro. Makinig ng mabuti klase. Alamat ng paru-paro. Nakakita ka na ba ng isang magandang hardin, punong-puno ng makukulay at mapangong bulaklak? Sa ganitong mga lugar ay hindi mawawala ang nagkaganda
pagdating ng mag-asawang Pinaro. Para sa sasagot, akin nang ibibigay ang ating paru-paro at uumpisa na ang pag-awit. Simulan na ang pag-awit. B-U-T-T-E-R-F-L-Y butterfly. B-U-T-T-E-R-F-L-Y butterfly. At ayan na nga, huminto na nga. Subukin mo nga. Binibining Donato. Magaling! Bigyan siya ng isang bagsak. Bago nga dumating ang mga mag-asawang Pinaro ay payapa pa ang pamumuhay ng mga magkakapitbahay. Ngayon naman klase, para sa ating ikalawang katanungan. Kung ikaw ang isa sa mga kapitbahay, ano ang gagawin mo kapag napansin mong palaasa ang mga ito? Para sa susunod na sasagot, inyo nang umpisa ng pag-awit at ang pagbasa sa ating paru-paro. Simulan na ang pag-awit. B-U-T-T-E-R-F-L-Y butterfly. B-U-T-T-E-R-F-L-Y butterfly. Ayan na nga, huminto na. Subukin mo nga, Ginoong Ramos. Magaling! Bigyan siya ng isang bagsak. Marami nga nagsasabi klase na ang solusyon sa mga problema ay ang maayos na pakikipag-komunikasyon. Ngayon klase, atin na muling pakinggan ang susunod na mangyayari sa alamat. Makinig ng mabuti. Parang nagdinang-awa. Huwag niyo ubusin ang mga bulaklak. Ang umiiyak na pagmamakaawa ng matandang babae. Subalit, hindi siya pinakinggan ng mga ganit na mag-asawa. Ha. Kaya nga itinanim mo ang mga bulaklak na ito ay para pakinabangan namin dahil wala ka namang balak na pagkakaratahan ng mga ito. Ang nanunay ang sabi para ng mga ito. Tinangkang lapitan ng matanda ang mag-asawa upang pigilin. Subalit, nang muli na naman siyang tatabigin ng lalaki, ay may puting usok na biglang umalibukay. Nang mapawi ang usok, ay naging isang magandang engkantada ang matandang babae. Hindi kayo nagtanim. Subalit, gusto ninyo magtani. Wala kayong respeto sa pag-aari ng ibang tao. Sapagkat pagagandang bulaklak din ang gusto ninyo, isinusumpa kong tangi ang mga ito na lamang ang makakasama ninyo habang buhay. Magpapalipat-lipat kayo sa paglanghap ng mga bulaklak, subalit hindi ninyo sila makukuha. Sabi ng engkantada habang iminamasiwas ang kanyang mahiwagang baton. Pinagtakhan ng mga kapitbahay ang hindi na paglabas ng mag-asawang palahingin. Pinuntahan nila ang dampanang mga ito, subalit walang sumagot sa kanilang pagtawag. Dahil likas na mabuti, ay nagmalasakit pa rin silang hanapin ang mag-asawa hanggang sa mapadako sila sa hardin ng matanda at makita ang mga kakaibang insektong noon lang nila nakita. Makukulay na mga insekto. Halos katulad ng makukulay na damit ng mag-asawang Pinaro ang kulay at disenyo ng kanilang mga pakpak. Halos sabay-sabay na wika ng mga kapitbahay. Inisip ng mga tao ang mag-asawang Pinaro ay naparusahan sa kanilang kasamaan at naging makukulay na insekto na nga. Magmula noon, kapag may mga dumarayo sa kanilang nayon at natatanong kung ano ang tawag sa makukulay na insekto, ay sinasabi nilang ang mga Pinaro na nang matagal ay tinawag na paru-paro. Para sa ating ikatlong katanungan, bakit hindi na binigyan ng matanda ng mga bulaklak ang mag-asawa nang muli silang humingi? Tama lang ba na hindi sila binigyan? Para sa sasagot, simulan na ang pag-awit at ang pagbasa ng ating paru-paro. B-U-T-T-E-R-F-L-Y butterfly. B-U-T-T-E-R-F-L-Y butterfly. Ayan, huminto na nga. Subukin mo nga. Binibining? Sino yan? Donato. Ngayon,
sa inyong kasagutan? Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. Hindi nga binigyan ng matandang babae ang mga mag-asawa sapagkat ipinagbibili lang ito sa bayan. Para sa ating ika-4 na katanungan, makatarungan ba ang parusang ibinigay ng matanda sa mag-asawa? Bakit oo o bakit hindi? Para sa sasagot, muling ipasa ang paru-paro at umawit. B-U-T-T-E-R-F-L-Y butterfly. B-U-T-T-E-R-F-L-Y butterfly. Ayan. Sino hinintuan? Subukin mo nga, binibining sugitan. Magaling! Bigyan siya ng isang bagsak. Lahat nga ng kasalanan klase ay laging may parusa. Ngayon klase, kayo'y maglabas ng isang malinis na papel. Mabibigyan lamang kayo ng 2 minuto para sagutin ang katanungan na ano ang gustong iparating ng alamat ng paru-paro sa mga makakarinig o makababasa nito. Pagkatapos dyan, klase, ay isa-isahin niyong babasahin ang inyong mga kasagutan. Naunawaan ba, klase? Mabuti. Huling 5 segundo. Tapos na ba, klase? Sinong nais magsimula? Binibining Adriano. Magaling! Bigyan ng isang bagsak. Ako'y nagagalak sapagkat may paliwanag kayo sa inyong mga kasagutan. Naway magsilbing aral sa inyo ang ating napakinggang alamat na huwag abusuhin ang kabaitan ng iba, maging mabait at mapagkumbaba sa ating kapwa. Ayan, nagustuhan niyo ba ang ating napakinggang alamat sa araw na ito? Mabuti kung gayon. Ngayon naman klase, muli tayong magkakaroon ng individual na gawain at tatawagin natin ito, dugtungan natin. Kayo mabibigyan ng pagkakataon upang bigyan ng sariling bersyon ang pagwawakas ng ating napakinggang alamat. Kayo mabibigyan lamang ng 10 minuto sa gawain ito. Pagkatapos ay isa-isahin niyong babasahin ang sariling bersyon ng iyong napakinggang alamat. Magsimula na tayo. Huling 5 segundo. Tapos na ba? Sinong nais magsimula? Sa parteng ito, sinong nais magsimula? Ginoong Soriano. Magaling! Ang gagaling nga! Ngayon klase, dumako naman tayo. Sa pagkakataong ito, ano sa tingin nyo ang gustong iparating o mensahe ng ating napakinggang alamat ng paru-paro na gustong iparating sa atin? Subukin mo nga, Ginoong Pagulayan. Magaling! Bigyan siya ng isang bagsak. Sa puntong ito, klase, sino nais muling magbahagi ng ating natalakay ngayong araw? Subukin mo nga, Ginoong Zalon. Magaling! Bigyan siya ng isang bagsak. Batid kong naunawaan niyo na ang ating naging talakayan sa araw nito. Kaya naman, may ibibigay akong panibagong pagsusulit. Piliin lamang ang tamang sagot, klase. Ibibigay ko ito pagkatapos ay sagutin niyo to ng 5 minuto. Naunawaan ba? Mabuti kung gayon. Magsimula na tayo. Huling 10 segundo. Huling 5 segundo. Tapos na ba, klase? Makipagpalitan na sa katabi at atin nang iwasto ang inyong mga kasagutan. Number 1, B. Number 2, C. Number 3, B.
nagtatapos ang ating talakayan sa araw nito. Paalam klase!